Pagdating sa pag-aalaga sa mga nakatatanda, medyo kakaiba ang ginagawa ng Korea. At sa totoo lang, nakaka-inspire ito. Ipaliwanag ko sa inyo. Sa Korea, ang paggalang sa mga nakatatanda ay hindi lang basta pagpapahalaga. Araw-araw itong ginagawa. Makikita mo ito kung saan-saan mula sa paraan ng pakikipag-usap ng mga tao sa mga senior, priority seats sa bus, at sa paghahanda ng pagkain sa pagtitipon ng pamilya. Pero ang talagang namumukod tangi ay kung paano tumutulong ang lipunan para suportahan ang mga walang pamilya. Naglagay ang gobyerno ng libre o murang meal centers para sa mga senior, kaya walang sinuman ang kailangang mag-alala na magutom. Mayroon ding mga daycare centers kung saan makakasama ang mga kaibigan, makapag-aaral at makapag-enjoy sa isang mainit na lugar. At pakinggan nyo ito, mga sinanay na helper na bumibisita sa bahay, tumutulong sa gawaing bahay at sa mga pangangailangang medikal. Para sa mga senior na mag-isa lang nakatira, ang mga social worker na ito ay malaking tulong. Ngayon, mayroon ding mga hamon. Ang mabilis na pagtanda ng populasyon ay nagbibigay ng mas maraming pressure sa sistema. Ang ilang matatanda ay nakakaramdam pa rin ng pag-iisa sa mga abalang siyudad. Pero kumpara sa ibang bansa, kung saan ang pag-aalaga ay nasa pamilya lang o hindi napapansin, ibang antas ang diskarte ng Korea. Ito ay pinagsamang tradisyon, komunidad at suporta ng gobyerno na lumilikha ng tunay na safety net. Sa tingin ko, may matututunan tayo dito. Ang pag-aalaga sa nakatatanda ay hindi lang pagkumpleto ng gawain. Ito ay dignidad, koneksyon at pagtiyak na walang maiiwan. Sa Korea, pag-aalaga sa senior equals responsibilidad na pinagsasaluhan. Kaya napakahalaga nito. Siguro pwede nating dalhin ang espiritu na iyon sa ating komunidad dahil lahat ay nararapat na makaramdam na pinahahalagahan, anuman ang edad nila.